Naimbag nga daw tayo mga kabisnes. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga kabisnes namin minamahal. Saan man panig kayong mundo naroon. For today's video mga kabisnes ay samahan niyo ulit ako sa ating panibagong recipe. Homemade to mga kabisnes, homemade na gagawin natin. Pero ito'y paborito ng karamihan, especially na ako. Char. Pati na ako mga kabisnes. Paborito ta ng karamihan. At ito'y inuulam usually sa almusal. Pero pwedeng gawin itong merienda or pwede rin pong hapunan mga kabisnes. Alam nyo ba mga kabisnes na first time ko po itong lutuin, kaya tara po samahan nyo po ako sa panibagong recipe po na ito mga kabisnes. Sana po mag-success at maging okay ang ating lulutuin ngayon. Yung giniling po ay giniling ko pa po ulit kasi ang kailangan po nating texture ay yung pinong-pinong giniling. So yan, giniling ko pa po yung giniling ulit. Yeah? Ano kaya yun? Para maganda po kasi yung texture ng ating gagawin mga kabisnes, kaya kailangan ay pinong-pino po yung ating giniling. So, tara po at samahan nyo po muna kung i-prepare ang ating giniling yan. Ito po palang food processor na to ay naano ko lang po sa TikTok, sample mga kabisnes. Kaya sinample lang na talaga natin. First time po natin gamitin to ngayon. So, tara po mga kabisnes. Pero dati mayroon na po akong ganito nung may tindahan po kami ni Lito. Di ba po inuwi namin yung mga gamit sa Tarlac. So, nandun po sa Tarlac yung mga ganito ko. So, pasensya na po pala kayo sa mga lagayan natin mga kabisnes at yung anuhan po namin ng ice cream yan kasi wala po akong mga Tupperware dito. Ilan lang po kasi yung gamit ko dito. Kaya yun, yung mga pinagtsatsagaan kong gamitin at paglagyan, okay naman at nililinis ko naman, hinugasan ko naman mga kabisnes. So yan, napino na po natin parehas yung giniling. Yan. Bali, pinagdalawang salang ko lang siya mga kabisnes na minamahal. Bali, ano lang naman po to, halagang 150 na giniling. So, ayan po ang ating i-share ngayon sa inyo mga kabisnes. Sana po mag-success po tayong lahat kasi first time po talaga to mga kabisnes. At ito na po ang ating pang-uulam ngayon mga kabisnes kasi tatry po natin. Malay po natin maging okay. Di banda-banda riyan pwede po tayong magbenta ng ganito, di ba po? Kaya patuloy lang po tayong mag-research or maggawa ng mga panibagong vlogs mga kabisnes or panibagong mga menu. Kaya salamat din sa mga nagtuturo sa akin mga kabisnes. At syempre mga kabisnes, patuloy po sana ninyong i-share at suportahan ang ating mga video para makapag-content po tayo lagi ng mga ganito mga kabisnes. At ito po, atin na pong titimpla ng ating lulutuin for today's video. Meron pa akong cornstarch dito. Maglalagay lang po ako dito ng isang balot. Yan po ay siguro ay dalawang kutsara mga kabisnes, okay na po yun. At syempre may patis po tayo. Yan, maglalagay lang din po ako ng isa't kalahating kutsara. At syempre meron po tayo diyang asin. Iodize po yung inano ko. Syempre konti-konti lang mga kabisnes. Yan. 1/4 lamang po ng ang kutsara. Syempre, meron po tayo diyang asukal para mag-balance po yung lasa ng ating lulutuin for today's video. Maglalagay po tayo ng 2 kutsara na asukal. At meron pa po tayo dyan at maglalagay din po pala tayo ng curing powder or curing salt mga kabisnes. Ito po ay nakakatulong pong mag-preserve ng ating mga karne. Lalong-lalo na po kami. Wala po kaming ref today's video. Yan. Ganyan po mga kabisnes. Then, meron po tayo diyang liquid seasoning. Siyempre, hindi po natin ito makakalimutan. Tatak-tak-tak-tak lang po natin mga kabisnes naming minamahal. Pero siyempre mga kabisnes ay tansya-tansya na lang po natin ng mga ito mga kabisnes. Nasa inyo na po yun. Meron din po pala ako ditong paminta. Lalagyan din po natin para siyempre mabango at maaroma. Yan, siguro 1/4 mga kabisnes ng kutsara ang nilagay ko. At syempre maglalagay tayo ng konting mantika. Yan po ay yung pag-aanuhan lang natin para hindi siya dry mga kabisnes. Pwede namang wala, optional na po ninyo yung mantikang yan mga kabisnes. Para lang po hindi dry ang ating lulutuin, kaya ako'y naglagay po ng mantika para juicy pa rin po siya mga kabisnes. So, tara po at halo-haloin po natin ng maigi. May mga buo-buo pa po kasing harina akong nakikita. So, ayan mga kabisnes. Halo lang ng halo hanggang sa mahilo. At kakamayin ko pa nga yan mga kabisnes kasi kailangan ay halo-halo siya dun sa ating mixture. Kaya, maghugas po muna ako ng kamay at para mahalo na po natin mga kabisnes.
Habang naghugas po tayo ng kamay mga kabisnes ay gusto ko lang po palang magpasalamat sa lahat ng sumuporta sa last vlog namin at syempre sa mga nanood at nag-share. Maraming salamat po lagi sa inyo. Ito na po mga kabisnes yung ating gagawin. Yan, kakamayin lang ni Ate Vera. Una-una kasi para matunaw lahat yung ating mixture mga kabisnes. Bakit kasi yung hindi halong-halo? Kaya para na at kamayin po natin. So ganyan lang po hanggang sa makuha po natin yung gusto nating mixture. Magdadagdag pa po ako dyan ng tubig mga kabisnes. Nakakulangan pa po ako sa mga kabisnes kaya magdadagdag pa po tayo ng konting tubig dito mga kabisnes namin minamahal. Yan. Pero control lang po kayo kung kayo po ang magtitimpla. Yan, may mga bubuong harina pa. Kaya, ginaganon po natin para dire-diretso po nating ilagay mamaya sa lyanera. Or kung ano man po ang paglalagyan nyo mga kabisnes na bago natin i-steam. Opo, i-steam po natin to ating mixture na to mga kabisnes para maging, alam nyo na, panoorin nyo hanggang dulo mga kabisnes para malaman nyo kung ano po tong ating ginagawa. So, tara po. Yan, tuloy-tuloy lang po yan. Yan po yung matagal sa ating gagawin ngayon yung paghahalong ganyan. Pero sulit mo naman pagka natapos at naluto mo na mga kabisnes pag tinitikman mo na. So, ayan po mga kabisnes, naghugas lang po ako saglit ng kamay at yan, bumalik po ulit ako. At syempre, maglalagay pa po ako ng konting tubig dyan mga kabisnes. Yan, okay na po yung ating mga durog-durog na ay dinurog nating mga buo-buo. Pwede na nating kutsarahin kasi wala naman ng mga buo-buo. So, yan mga kabisnes, halo pa rin si Aling Vera. Yan. Hindi po pala ako nakapag-upload kahapon mga kabisnes kasi hindi ako nakapag voice over kasi masama yung pakiramdam ng inyong lingkod kagabi. Kaya pagpasensyahan nyo na po at bawi na lang po ako ngayon. Mga kabisnes namin minamahal at sa mga susunod na upload syempre. Sana patuloy pa rin ninyong suportahan nyo no. Then after po natin haluin ay ipapatag po muna natin dito. Then i-cure po natin, i-rest or i-cure natin yung ating mixture ng kahit 2 oras para lumasa po yung ating karne. So, ganyan lang po, pinapatag ko lang, inaayos ko lang mga kabisnes para bago po natin itabi. Kahit 2 oras or kung may ref ka nga po, kahit magdamag maganda yun eh. So, yan na po ang ating kinalabasan.
Then after ko pong i-rest mga ka-business ng 2 oras, ay mahigit po pala ata yun. Ito na ang ating gagawin naman. Pupunas tayo ng lagayan. Kung meron po kayong lyanera, pwede rin naman po. Kahit ano pong naglagyan nyo, nasa inyo lang naman yun. Pero pagka, syempre, pag paninda ay, dapat meron po kayong hulmaan na magkakaparehas. Ito naman po kasi ay uulamin lamang namin ni Elito. Kasi ito na pong mga ang pinaglagyan ko. Pinunasan ko po muna pala ng tissue yung ating mga tab mga ka-business. 2 lang po yan. Then, lalagay na po natin yung ating mixture. Yan, ganyan. Paghahatiin lang po natin yung 2 mga ka-business kasi para naman sa atin lang yun. Pero, depende rin sa mga gagawa at syempre sa magluluto mga ka-business. So, yan, ganyan lang po ang ating gagawin. Yan. Tapos, isisiksik mo siya ng maigi para wala po siyang butas-butas pagka naluto na po. Yan. Siksik lang po ng isiksik at itataktak na ganyan. Kailangan mo kasi siyang siksikin ng maigi mga kabisnes kasi mamaya mo makikita yung result ng pagsiksik mo. So, yan. Ganyan lang po. Tsaga-tsaga lang po kung siksikin maigi mga kabisnes. Sa mga nagre-request po pala ng mga luto mga kabisnes, ay antay-antay lang po tayo, isa-isa lang po mga kabisnes at lahat po tayo mapagbibigyan. At syempre mahina po kasi ang kalaban mga kabisnes, kaya yun, magantay-antay lang po tayo. Yan, ayun pala ay pinuno ko na po yung isang tab mga kabisnes kasi yung isa ay lalagay ko na lang sa isang maliit na tab. So yan, maganda po kasi pagka siksik na siksik siya kasi makikita mo mamaya ang result kung bakit natin sinisiksik. Kaya, tapusin nyo po itong video na to. Then after po ng mahabang taktakan at siksikan mga kabisnes ay kumukulo na po pala yung ating pinainit na tubig. Yan, i-steam po natin. Pasensya na po kayo sa aking nagamiting steamer at DIY lang po tayo sa steamer ngayon mga kabisnes. So, kumukulo na po kaya ilalagay ko na rin po ang ating mixture sa ngayon. So, yan. Hantay lang po natin yan about 20 minutes to 30 minutes mga kabisnes. Mga kabisnes, di pa kasya yung dadalwa na nga, di pa kasya. So, ginawa na lang po natin ng paraan. Ginagyan natin ng takip yung gitna din para maipatong po yung ating maliit mga kabisnes. So, antay lang po tayo ng 20 minutes. Then, after 20 minutes, ito na po mga kabisnes. As you can see, parang wala na ring tubig, konti na. So, okay na po yan mga kabisnes. Hanguin na natin at i-rest natin bago naman iprito. Yes po mga kabisnes, ipiprito pa po natin to after lumamig. So, antay-antay lang po tayo. Excited na po rin po kayong malaman kung ano yung ating niluto mga kabisnes. Ito na at atin ang hahanguin. So, ako rin mga kabisnes, excited na lalong-lalo na at naamoy ko yung kabanguhan niya. So, yan, hindi na po ako makapag-antay bago natin tikman. You know, as you can see mga kabisnes, napahirapan pa ako sa pag-ahon kasi may konting sabaw-sabaw at saka mainit pa. So, hindi ko mahawakan ng kamay. Yan. Pero pinipilit nating ihahon sa kahirapan. Buti pa siya. Nakaahon na sa kahirapan mga kabisnes. Charot. Kayo po ba? Yun lamang oh.
O yun, tapos na natin. Then after na, ipiprito na natin. Ayan, malapit na nating matikman mga ka-business naming minamahal. Konting kimbot na lang. So, last na to, ipiprito natin. Then after that, pwede na nating tikman. Tiki pa na. So, maglagay lang tayo ng konting mantika. At yun, normal na pagpiprito lang mga ka-business. Pero sa akin, mas gusto ko yung medyo toasted to. Kaya yun po ang aking gagawin. Yan. At syempre, bago po matapos ang ating vlog na to mga ka-business, gusto ko lang magpasalamat ulit sa lahat ng sumusuporta at gumagabay po sa amin. Lalong-lalo na po sa ama. Maraming salamat po. At ito na po ang ating mga ka-business. Yun. Spam po pala, sorry, spam. Homemade spam yun. Muntik pa akong matalisikan kasi nalaglag yung aking ipiriprito. Yun. Tinamad na pa akong palimpisan mga ka-business. Pala na excited na ako matikman kasi amoy na amoy ko na siya. Yan. Gusto ko po medyo toasted mga ka-business. Yan. Tignan nyo po siya mga ka-business. Pink po siya, diba? Gawa po ng ating curry powder or curry salt. Yan. Tignan nyo po yung hindi pa naprito. Pink siya din. Hindi po siya butas-butas. Kumbaga, siksik po siya. Diba po yun yung sinabi ko kanina? Kaya po natin siya siniksik ng gusto. Para kasi magandang ganon. Yan. Hindi tinipid pero tinamad si Vera maggayat. Yan. Medyo toasted lang ito mga ka-business. Kaya magpiprito ako ng toasted at magpiprito rin ako ng hindi masyadong toasted. Siyempre, baka gusto nilito ng hindi po toasted. Mamaya po nandito na ulit silito kasi ako na rin naman po. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-business. Sana po may natutunan kayo kahit papano sa ating munting vlog ulit ngayon. At ito at panibagong vlog, panibagong recipe ang ating niluto. At syempre, ang Ate Vera ninyo ay masaya kasi nakakagawa na tayo ng iba-ibang recipe mga ka-business. Sayaan nyo, banda-band na riyan. Marami pa po tayong gustong i-discover at gustong i-share sa inyo mga ka-business. Kaya, para kahit pa paano naman ay, kung wala sa inyong lugar yung ganito, di makakatikim pa rin po tayo kahit homemade na, di ba po mga ka-business. Ito po ay napakadali naman at hindi po masyadong marikado. Kaya, kaya po natin gawin to mga ka-business. Kaya, i-share ko po sa inyo. So, ayan mga ka-business, may mga nahango na ako. Malapit na po. At syempre, ipi-plating po natin mamaya. At syempre, ititikman syempre. Kasi pag mga ka-business, kung walang magbibigay na galing sa abroad, hindi po tayo makakatikim ng ganito dati, di ba po? Kasi dito sa atin, dito sa Pilipinas ay mahal. Lalo na yung katulad kung laging nagtitipid, hindi po tayo makatikim ng basta-basta ng ganito. Kasi medyo pricey siya mga ka-business. Pero ngayon, syempre, nakaka-discover tayo ng mga bagong menu or putahe. Syempre, makakatikim na tayo kahit anong oras natin gusto, hindi ba po? Lalo na pag hindi naman mahal ang rekado. Yan. May mga susunod na po tayong recipe mga ka-business, kaya abang-abang lang po kayo sa mga susunod nating vlogs. Yan, prito na po natin lahat mga ka-business kasi wala naman po kaming rep. Buti pag na-prito na ganun ay kahit magtagal siya ng ilang araw. Lalong-lalo na po may curry powder naman po tayo. So, natagal po yung kanyang tagal sa mundo, charot. Yan na po ang ating na-prito. Yung iba po nakabukod na para kasi bukas or sali. Yan. So, hanggang dito na lamang po ang ating munting vlogs mga ka-business. Sana po nagustuhan ninyo at may natutunan kayo kahit papano sa ating munting vlogs. So, see you next vlog mga ka-business. Bye! Ingat kayo lagi. God bless us all. Ingat po. I love you all mga ka-business. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong